Nabalitaan niyo ba itong nangyari po kay Yusek Catalina Cabral? Ano ha? Ano kayang magiging reaksyon mga kababayan ni Senator Marcoleta dito sa pagkamatay ni Cabral? Dahil nung sa hearing mga kababayan, may napansin mga kababayan si Senator Marcoleta na mukhang may tinatago talaga ito si Cabral mga kababayan. Mayroon siyang nalalaman. Ay ang balita natagpuan doon sa isang bangin. Ano ha? Nag-selfie pa, no? Nabalitaan ko yan, alas 8 ng gabi siguro, kagabi, Jen. Ang unang nagbalita sa akin dyan ay si Senador Jinggoy Estrada. Opo. Sabi na nabigla, alam mo ba ito? Jinggoy. Sabi niya, ano ka ako? Natagpuan daw na wala ng buhay si dating Yusek Catalina Cabral. Alak ka, Jinggoy, baka ma-implicate ka na naman dyan. O, di ba dinadawit si Jinggoy, mga kababayan? Ang dami nilang pinagbibintangan, pati si Pulong, mga kababayan, pinagbibintangan nila. Para lang malihis, mga kababayan, sa totoong mastermind. Oho. So, yun, doon ko nabalitaan. Siguro maganda, basahin natin yung buong balita. Sige. Para Sige, meron tayong basa. tamang konteksto. Basa! Context, ayun. Oh. Ang ulat po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwed River sa Quezon Road. Coincidentally, mga kababayan, no? Yung mga river pa, mga kababayan, ang kanilang pinoproyekto ng flood control. Nilalagyan ng dike and then doon din siya namatay. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Patay na! Nakuha siya namang rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklaran patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Tapos ang sabi ni John Vic, kailangan natin ng DNA test para siguraduhin na siya talaga yung bangkay. Baka binudol daw sila, mga kababayan. Oh, yan talaga ang sabi ni John Vic. Bakit? Kung buhay John Vic, anong pinag-aalala nyo? Driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardo Muñoz Hernandez. Richard. Siya ang huling kasama ni Cabral. Selfie At sa pa. kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon pa pala yun. Nagsabi niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, Oo. bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi Pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig sabihin, dalawang beses sila 2 beses! Anong meron doon, mga kababayan? pumunta. Oho. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Nag-check-in silang dalawa. Separate siguro ng room, mga kababayan, no? Pero, ang sabi, mga kababayan, yung hotel daw na pinag-check-inan, ni Cabral, is pagmamayari daw ni Eric Yap o Edvic Yap. Magkapatid kasi yun, mga kababayan, yun ang kumakalat sa mga kababayan, sa internet. For verification pa yan, Kasi Eric Yap, mga kababayan, o Edvic Yap, implicated din sa nakawan sa flood control. Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi Oh. gumabi na madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank, ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Gabi. Tapos hindi pa makuha, mga kababayan, dahil matrik daw. Di pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na Grabe namang 4 hours. nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Nahulog o hinulog o tinulak. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, Ayan, pumasok na naman si Boying, mga kababayan. mga cellphone, o kung ano Ay, mang pumasok na computer, naman si laptop, Bujingjing. Kaya nawawala ng mga integridad itong mga investigasyon dahil sa
pumapasok na mga Boeing. ay ingatan. Mhm. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang Sa Cabral? populated area. May mga tao. Oh, maraming, sa baka may naka-video. paligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Baka doon. Yung in-inspection ni mga kababayan, ni Bangag. Na ang sabi pa niya, ang pera natapon sa ilog. Ganyan pa siya. Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari, Sen. Oho. So, yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang... Dahil mga kababayan, kung nagpakamatay, dapat bago siya nagpakamatay mga kababayan, mayroon siyang mga liham. O di ba kaya video mga kababayan? O di ba kaya ikanta niya ang kanyang nalalaman? Dahil willing daw siya maging mga kababayan, state witness. Ninakaw pa nga ang kanyang laptop na yun sana mga kababayan ang magagamit para patunayan dahil nandun ang mga dokumento mga kababayan dito sa issue ng flood control. Ninakaw! And then, dahil wala na yun mga kababayan, siya na lang mismo ang buhay na testigo mga kababayan. And then, wala. Bigla siyang nahulog daw. lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral dahil nga sa mga pangyayaring ito, Sen. Oo. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun? Oho. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun mo eh. Oh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. So, bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas eh, di ba? Yun ang mayroon pang storyang Oo ganun. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? O, te-text na lang kita. Tatawagan Sinong kamit niya doon mga kababayan? kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento. Magbigay na kayo ng mas malalim pa komento dahil napaka mga kababayan, untimely. Suspicious mga kababayan, lalong-lalo na isa siya mga kababayan sa mga posibleng mga whistleblowers. Pwedeng gamitin state witness. Ito sa bagay ito, una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. Si John Wick hindi na ginagalang mga kababayan. Ang sabi pa niya na, baka budol pa yan. Buhay o patay, kailangan daw managot mga kababayan. Maaari ay I-double dead. nananangis yung pamilya nila. O kung sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, sa pangyayari ito. No, at hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. Kasi, ang mga katanungan na yan ay patuloy Ano kayo pang masasabi ni dadami siguro. Yung chismosa mga kababayan Dahil- na si Rafi si Montulfo. Ano kayo masasabi niya Malikot ang isip ng mga kababayan Alam naman natin, si Yusek Montulfo. Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH Opo. at alam din natin very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. Yusek for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo,
kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oo, Nakatutok, may At, oras. maliban pa dun sa Iuras. tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. tama. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung Dadaan sa kanya. ano yung mga coordinates Yun, ng mga project. Maraming alam ito si Cabral, mga kababayan. Ang dami mong alam, kaya nahulog. Nahulog. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oho. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. Bitiw. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho. Oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na Willing nga daw maaaring mag-state makapagbigay witness eh. ng kung ano-anong Magsasalita na, supposedly, mga kababayan. related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming Babangan. Marami talagang tanong. mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon, sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na Nagkakaroon. Ang nakakalungkot lang, mga kababayan, ay hindi pa siya nakapagsalita. nagkakausap sa mga hearing. Sayang, mga Kaya kilala ko kababayan, naman ang siya kanyang nilalaman. Parang nasama pati sa kanyang hukay, mga kababayan, yung kanyang mga nalalaman kung sino yung mastermind. personal. Ayun. Oh. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa. Tama. Marami nangyari ang sa kanya. magdududa. Lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda siya humarap sa ICI, di Sa ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyong dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. Kumare ni mga kababayan, Loren Mula sa Legarda. kanya, nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuha ang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap nga rin yung computer, hindi na makita yung computer. Nakaw na. Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka ano ba ang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang... sana Posible po may tumambad katagpo. doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Kasi bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Oo nga, no? Nakunan na Oh? Diba dapat pulis? Dapat FBI o yung nag-iimbestiga. Dapat kasi siguro yung mga investigador. Oh. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa. Ayan na pero naman, yung mga ombudsman na naman, mga kababayan, nakasabwat ng sinasabing mga mastermind. Di ba? What talagang kagunggungan. paalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko hindi yung ombudsman ang pagpapanukala ng EPAL kasi ang ombudsman, mga kababayan. EPAL. kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para Sa mga kababayan, sa ICC ni Bato, ombudsman din ang nagsabi na mayroon ng dangwaran. malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Remulla. Wala talaga. EPAL talaga. Ano nga. Pero doon sa punto lang, aspect Dapat wala siyang komento habang ongoing ang investigation. itong legal lang.
May epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal Oo. ng ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa Kung iskandalo ng supposedly flood na control? testigo niya, mga kababayan, testimonya, ang alam niya, wala na. Mababaon sa hukay, mga kababayan, ang nalalaman niya. Maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Tapos si Maaring Bunuan, yung- wala na mga maaring kababayan, ha? tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oo. Wala pa si Kaya kung tatanungin Bunuan. mo kung anong magiging epekto niyan, merong Tapos si malulungkot Cabral. talaga, merong nagsasaya. May lihim Andyan si, pa. mayroong nagsasaya, mga kababayan, yung mga alam ni Cabral na kasabwat. Talagang naglulundag gayon sa tuwa. No comment pa lang yan sila muna mga kababayan, pero deep inside, grabe, naglulundag na yan. Well, tama kayo, Kasi sir. No? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito, Opo. palagi nating binabanggit. Bangag ang nagpasimuno. sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa Bangag ang epekto, mastermind. mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Aha. Dahil sa pagkawala Kung ninyo sa tatanungin Cabral. mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat eh. Sana nag-iwan ng video, no? Di ba? Oho. Hindi Iwan naman sana isang ng video. tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga Oo. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon. Ay, Sa part- paano yan na mga investigador, mga kababayan, under din ng mga kabangagan? What if talagang si Bangag, mga kababayan, ang nasa likod ng lahat ng mga kahayupang itong mga nakawan? Makakaasa ka ng patas sa investigasyon, mga kababayan, kung sila mismo ang suspitsado? ng Baguio PNP ng Cordillera, tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro. sir. Malalimang ano talaga naging investigasyon. dahilan ng naging kamatayan nitong si Jose Cabral? Hindi lamang yung... Pinangunahan na nga eh. Hindi pa tapos ang investigasyon, mga kababayan. Sabi nila, walang foul play! Wala na agad, mga kababayan. Kamatayan niya mismo kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi oho. nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Oho. Pero tataka ko na siya, no? Doon sa mga, tama ba yung video footages? Bakit binalot siya ng plastic? Parang yan? Para yun, in case na buhay pa, thermal blanket, mga kababayan, para hindi masyadong lamig. Parang Foil? foil na hindi ko alam eh. Di ba? Thermal Ano blanket. kaya nangyari doon, no? Ipakita mo nga direct. Ayun, no? yan, no? Malamig kasi ang Baguio eh. Just in case buhay pa, mga kababayan, which is patay na siguro yan, pag nakita na. Just in case na buhay pa, naiinitan ang katawan, mga Bakit kababayan. siya kaya binalot ng foil, ano? Paano niyo naman alam na foil yan? Yan po, iba siya, no? Yung Ako parang- hindi ko alam kung ano yan. Thermal blanket nga Baka yan! yan naman baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon eh. Para, sabihin, para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman... Dahil umaasa pa sila baka buhay pa. Dahil, di ba, nung unang mga kababayan, nung unang mga report, ang sabi, pa lang daw, unconscious. Oh. Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Halimbawa, na-accident, bumagsak eh. Yung body bag, ano? Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun? O... Ayun, no? Kasi parang binilot siya eh. Yung body bag, ano? Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun? O... Ayun, Thermal kasi nga, parang thermal binilot bag. siya, no? Di ba? Wag mong sabihin na parang nag-iihaw ng ng bangus. Hindi yan. Na foil. O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, no? Wag niyo na lang iproblemahin yan, Jean. May mas malaking problema pa.
Nagtaka lang ako doon sa nakita natin yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste Oo. tungkol dito sa pagkamatay ni Yuse Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Yuse Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May Lakaw. ilan, may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Yuse Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19. At sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito no? Nakita lang nila. Kaya nga raw humingi sila ng kopya kay ano eh. Oo. Ano binabanggit mo, Nelson? Si mismong si Kong Pero si Barsaga, mga kababayan, ang sabi niya, ako na daw ang susunod. Si Barsaga na daw ang susunod na titigukin, mga kababayan. Sabi ni Kiko. Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Hindi, mayroong kopya si Cabral na nakakuha naman din, mga kababayan, ng kopya din. Pinigayan si Libiste. Yung galing Yung nakuha doon po sa computer. Computer ni Cabral. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, Opo. ibinigay niya sa ICI. Hindi po, ipinakita lang. Ay, Pinakita. pinakita. Nung lumarap siya doon, ipinakita At niya. nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya pala noon. Noon Oo nga, pinakita niya, meron nga- ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Oo. Oo. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po. Doon natin na-interview dito, Sen. Binanggit niya. Galing bigyan yun siya kay ng Cabral, kopya ha? Doon sa ICI. Yun po yung sabi ni So, total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Eh di, ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes. Yes. Sa mga tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya May kopya na ang rin po ang DPWH Yung original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw. May mga typo error. Kaya may hiwagang computer. Kaya nga Kaya nung lang, ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-uusapan natin ay usaping legal. So paano na yan? Hindi na makakapag-testify, mga kababayan, dahil patay na eh. Opo. Nagaling sa kanya yun. Sino magpapatunay niyan? Authenticate. Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakalap na ebidensya. Yes po. Oh. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan eh. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun. Ikaw ba ang Ikaw ba gumawa? nagsulat dito? Ganon. Opo. Meron Ikaw kang ba pirma ang nakalagay dito. lumahan? Pirma mo ba ito? Yun ang authentication eh. Opo. Paano Ngayon, na yan kung halimbawa, authenticate kung patay listahan na? lang ang nakita. Ngayong wala na si Yuse Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan, Oo. mga files na yan. Ano? So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. Ano? Sa akin lang, opinion ko lang ito. Maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, Opo. yan ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Maliban na lang siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, ano? May magsasabing, Yan ay talagang kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga Paano kung na-alter na rin, mga kababayan, dahil wala na eh. Patay na eh. digital traces. Halimbawa. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, ano, Ayan. ayan naman eh. Pero madali naman yan, mga kababayan, dahil yung mga proyekto, open naman yan, di ba? Alam naman natin ng mga projects, mga kababayan, kung ano-ano yun. Tapos kung nasaang lugar, andun yan sa JAA mismo nakalista, mga kababayan. So madali yang hanapin. Ang importante, mga kababayan, hindi na yung sino yung proponent. Yung nalalaman sana ni Cabral na
bigayan ng pera, yan, kung sino-sino ang kanilang binibigyan, at ultimately, sino ang nag-o-orchestrate nito. Pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan we can take. Isipin nyo mga kababayan ha, si Cabral mga kababayan, hindi yan nagre-report kay Tambaluslos. Direkta yang nagre-report under the office of the president. Dahil undersecretary siya ni BBM mga kababayan. Now, kung mayroon siyang nalalaman mga kababayan, malamang dyan lang din sa kanyang opisina under office of the president. Judicial cognizance na by technology talagang galing sa iyo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama. Ay, naku. Tama. Again, sana magpakaingat po ang Baguio City PNP ang Cordillera sa bagay na ito. At yung maraming tanong sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, ay unti-unti masagot sa pamamagitan ng malalimang investigasyon po nila. Kasi maraming tanong talaga yan. Bakit siya pumunta ron? Sino ba yung kausap niya ron? Ayan. Oho. Di ba? Pangkaraniwan kasi kung may kausap ka, ba't ka naman pupunta doon Sa bangin. sa bangin o kaya sa tabi ng ilog? Di ba? Tama po. Ang isa pa hong ipinagtataka ng iba, mismong si Yuse Cabral ang nagsabi sa isang panayam noon pa na siya ay may phobia sa heights. So, ibig ganon? sabihin, hindi niya kaya, Hindi siya, takot siya sa matataas na, matataas na lugar. O yung Tuba, Benguet, isa sa pinakamataas na lugar sa Baguio yun Opo, yung mga lugar na yan. Tuba, Oo, Benguet. narating ko na yun Opo. yung Tuba. Alam mo, pag nandun ka yung ulap na ano mo Ayun po yung pinaka-foggy Napakalamig sites. doon Opo, Ulap pinaka-foggy yan, area po yung Tuba Benguet. Bago kayo makita Fog. ng Baguio. Ngayon, kung totoo na takot siya sa heights, ay ba't naman siya pumunta ron, di ba? At bakit, sino ba yung katagpo niya ron? Sino yung kausap niya? Baka inutusan siya mga kababayan na punta ka dito dahil mayroon tayong pag-uusapan. Diba? Yan ang andyan sa mga mga kababayan, mga pelikula. Tapos, kagaya nung kay Edgar siya at kay Jonel, mga kababayan. Jonel! Hindi na kita kailangan. Instead na baril, push. Hindi pang karaniwan yung magtatagpo kayo sa gilid ng bangin o kaya sa... At saka totoo may larawan na parang umupo pa siya doon sa may barandilya ng nung gilid ng kalsada. yun yung hindi yun yung sinasabi. May driver, yung picture ng driver. Picture na ata nung nag-selfie. driver yan. ba yun? Na Selfie. nakaupo siya doon sa may barandilya ng... Pero yun ang tinuro kasi ng driver na dito po siya umupo Pero may picture. Yung karsada po. Yung di ba semento. mga semento. Ayun na po yung cliff yung bangin. Umupo siya doon sa may pinakabakal. Doon sa, batay doon sa peak. Kung talagang mga kababayan nagpatiwakal siya, mayroon ba siyang letter? Oh? What for mga kababayan ang mapapatiwakal siya para wala? Mayroon niyang explanation dapat mga kababayan. Ang problema dyan baka may biglang lumabas na letter. Gusto namin video. Sana may video siya mga kababayan na ipapalabas sa sabog mga kababayan na ituturo niya yung mga mastermind kagaya ni Zaldico. Picture na pinakita nung driver. Ay, nakakatakot naman Yun yun. na nga po. Kung ako ayaw ko ng ganun Sa kabila nung kung mayroon takot sa mga height. Well, yun So po. kaya maraming Misteryo. tanong talaga yan. Opo. Yun. Abangan natin sa part po ng Philippine National Police para sila ay maalis yung agam-agam ng ating mga kababayan. Ang iba lang kasi ngayon lumalabas na may parang insinuasyon na siya ay nagpakamatay. Yun ang insinuasyon na lumalabas sa maraming report. Anyway, Mayroon ding nagsabi na tinulak. Sadyang pinatahimik. kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? Hindi. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.